What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Nagkaroon ng loyalty check no, sa mga kasundaluhan natin upang malaman kung sila'y makaduterte pa o nasa panig na ng mga bangag na nag-utos itong si Tambalos di umano na ipa-loyalty check ang bawat isang AFP natin no, na kaya ginagawa niya di umano ito dahil nga sa pangarap niya maging presidente sa taong 2028 na para makontrol ang media, ang taong bayan, no, mas kailangan na kontrolin o kunin ang simpatsya ng mga kasundaluhan upang maiwasan nga itong kodeta kung mangyari man. Hay nako, na ngayon ang siste di umano, dadagdagan ang allowance ng ating mga kasundaluhan. Grabe talaga. Sana wag pabubudol, no, ang ating mga men in uniform sa ganitong skema ng mga bangag. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa ang tinalakay dito na ang mga kasong isinampa kay VP Sara mga ampaw no o walang laman. Kaya maaring mabaliwala lamang ito unless na lamang mga kababayan may inside job o bayarang nangyayari no. Na sino ba namang maniniwala sa mga Makabayan Black, Delima no at mga Dilawan Tinklawan na nagsumite ng impeachment complaint kay VP Sara. Alam naman natin na kinamumuhuian sila mga kababayan. Nakala mo sinong mga malinis, no? Nawika nga ni Atty. Topacio, yang si De Lima, may mga nakabinbin pang kaso, hindi lang sa korte, pati sa ombudsman. Kung kaya magagawa lang natin mga kababayan para protektahan ang ating vice presidente, bigyan ito ng malakasang suporta. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Diyan mo makikita ngayon na baliwala ang Quad Committee dahil sila ay talaga namang mga huwad, Marlon. Pangalawa, itong Congress ay promotor ng krisis at stress sa bansa. They are actually the active threat of this country. Agree. And it's not VP Sara to the first couple. Itong Quad Committee, sa kanila natin dapat isisi kung bakit hanggang ngayon patuloy o lalong lumulubog sa kahirapan ang Pilipinas. Speaking Kasi of kahirapan, nakatuon na lang ang pansin nila para sampahan ng kaso o idiin ang mag-amang Duterte, samantalang ang higit na dapat lang pinagtutuunan ng pansin ay magkaroon ng maayos na batas para tugpuin ang graft and corruption, para magkaroon din ng maayos na batas para mapatino ang ating bansa, magkaroon ng maayos na batas para maibsan na tayo sa lumalalang krisis sa kahirapan. Okay. Related dito sa usapan ng impeachment, Marlon, umugong ng malakas ang isang loyalty check na naganap di umano amongst uniformed personnel, Marlon. Pero ito ay pilit nilang dinideny. However, it is also really very important these days to know kung ano ang take ng mga uniformed personnel sa mga nangyayaring ito. So, alam mo ba, pilit dinideny na nagkaroon ng loyalty check because Chief Browner said na it's not anymore needed. Pero naglabas ng statement ang isang speaker, Martin Romualdez, saying that he is assuring full congressional support for the Armed Forces of the Philippines 2025 budget, which includes the 350 proposed increase of soldiers' daily allowance. Marlon, bakit naririnig natin ang statement na to sa isang speaker and not sa isang presidente? Nag-aas ng presidente na itong isa di ba? At practice na ba? Ang masaklap dyan, teka, sinabi mo loyalty check, pakilinaw. Paano ba spelling ng check? Naku mga kababayan, minamaniobra na nitong si Tambalos no, na nangangarap maging presidente sa taong 2028. Mantakin nyo yon na nagpa-loyalty check pa siya para malaman na ilang porsyento sa mga kasundaluhan ang nasa panig nila at nasa panig ng mga Duterte. Grabe naman yan. Panigurado may gagawing aksyon yan para makuha ang loob ng ating mga kasundaluhan. Maaring bigyan ng pera, maaring bigyan ng dagdag allowance as a patibong no, nang makuha ang simpatsya nila. Sana hindi pabubudol no ang mga kasundaluhan natin sa ganitong eskema na maaring gawin nila. Check. O hindi check Check. Loyalty check, di ba? Check Yun ang malungkot At ano to? Nawala ako? Hindi. Okay. Parang nawala ako. Taklap dito, Pam. Ano to no? Ibang mukha ng pansusuhol, ibang mukha ng bribery.
And magalit ang mga kasundaluhan, ang mga opisyalis ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Pero hindi po masisisi ang taong bayan na magduda o mag-isip ng ganito na tumanggap na rin kayo ng suhol sa Speaker of the House na alam naman natin na gigil at atat na maging presidente ng Pilipinas, samantalang alam na alam din natin na kahit katiting na appeal ay wala ito sa masang Pilipino. Marlon, kasi naman kung meron siya, dapat na ipanalo na niya. I don't know if it was in 2016 or 2019 when he ran for Senate. Senate? Wala. Wala mong bilang eh. And wala. Puro pera na lang ang pinapagalaw. Ito nga panahon na puro pera na nga ang pinapalipad niya, Marlon, hindi pa rin siya makuhang magustuhan ng tao. And pan, di ba, no? Ang nakakalungkot dito, tama si PRRD. Saan patatakbo ang taong bayan? Wala na. Lahat na ng institusyon, sira na warak na basag na. Sira na ang Kongreso. Sira na ang mainstream media. Diba? Sira na lalo ang palasyo. Pati pa ba naman ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na ang layunin nila dapat ay to serve and to protect the people. Pero pati pa ba naman sila nagbibingi-bingi o nagpapagamit na rin sa mga abusado at oportunistang politiko? Paano namang hindi sira ang mga tuktok niyan, Marlon? I mean, yung pagkasira ng mga ahensyang yan, ay siya naman din pagkasira naman ng tuktok ng mga taong umaaray. Taong gobyerno, Marlon, ha? Kaya nga wika ng taong bayan, Sir Marlon, Miss Pam, may talagang walang magandang bukas, no? Kapag magpatuloy pa sa posisyon itong mga bangag na sinatambali sa Bongi at Mantakin nyo yun, lahat na lang sinisira nila, binabayaran, at ina-under na parang tuta ang mga ahensya. Paano na lang ang taong bayan, di wala nang maasa sa mga ito na kaysa to protect and promote the right of every Filipino, naging to protect the crocodiles na. Hayop talaga. Na umaaray sa mga batikos ng kagaya nating vloggers at kung sino pang mga media na bibigyan ng sabina, ipapatawag at tatanungin bakit ka nagtanong. My God! Ang sagwa at huwag nating kalimutan, no? Yung timing ng pagpapatawag sa kanila na alam nila na lumalakas yung simpatsya kay VP Sara. And Pam, si PRRD, sorry. Bless you. Sorry. Bless you. Si PRRD, Pam, hindi suhol yung ginawa niya kasi pag-upo ni PRRD, dinoble niya ang sweldo ng kapulisan, kasundaluhan, at iba pang mga uniform personnel, pati mga bumbero at mga jail officers. At ang nakinabang dito, hindi lamang yung mga general, hindi lamang yung mga top brass, kundi ang nakinabang dito, ultimo mga patrolman, ultimo mga unang ranggo sa kanilang serbisyo, hanggang general, hanggang pataas. And dito, kung sana, mali ako, kung nagkaroon man ng lagayan dun sa loyalty check, sino lang ang nakinabang dun? Mga general. Kamusta naman yung katayuan ng mga mabababang ranggo? Di nabukulan sila ng general nila. At ulitin ko, sana mali ako. Hindi, alam mo Marlon, yung ginawa naman ni PRRD na tinaasan ang benefits. Legacy yun. Ultimo yung mga retired policemen and AFP officers, hanggang ngayon nakikinabang sila and marami akong mga kaibigang pulis na retirado na ngayon na na-enjoy nila dahil si PRRD lang ang namumukod-tanging Pangulo ng Pilipinas na talagang tinaasan yung sweldo nila. At ang layunin doon ni PRRD para hindi na maging abusado ang mga pulis at sundalo. Ang masaklap, itinaas na ang sweldo ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni PRRD, marami pa rin mga kapulisan at kasundaluhan ang nagiging abusado sa kanilang tungkulin. Ang rason naman nga, kaya ginawa ni PRRD yun, is to upgrade the dignity, to uplift the dignity of these uniformed personnel para mas madagdagan pa na bigyan nila ng puso ang kanilang tungkulin sa bansa. Hindi naman ito parang isang poste lang ang binabantayan, Marlon. Ang binabantayan ng mga ito ay buong bansa. At hindi lang naman kung anong armas ang meron sila, buhay din nila ang isinasalang nila para sa bansa. Hindi pa nga sapat kung ano yung armas na hawak nila para maisalba ang mga sarili nila. Minsan nakikipaglaban yung mga yan, uuwi na lang ang isang balita, Mrs. Pasensya na, wala na ang iyong asawa. Diba? Hindi niya binili ang buhay, pero binigay niya ang tama para ang mga ito ay gumawa ng mas mabuti at mas may pusong serbisyo para sa bansang ito. Pero tingnan
Pero tingnan mo yung ginagawa nila ngayon, nila Marcos Jr. ngayon, 'di ba? Yung kung babuy-babuyin mo na lang, yung tinatapalan mo na lang ng pera yung mga bibig para hindi magsalita. Kumukuha ng utos ng kung sinong walang mandato, 'di ba? Yung ganun mo na lang hindi irespeto yung mga uniform personnel mo. Na ikaw naman ang ulo. Dahil dyan, Pam, shout out tayo kay Colonel Hector Grijaldo. Ay, hello po. Kumusta ho kayo? Di ba? Na si Colonel Hector Grijaldo, pinatawag ng mga kongresista, pinatawag ni Dan Fernandez, pinatawag din ni Benny Abante para lamang turuan magsinungaling sa harap ng Quad Committee. At itong binunyag niya yun, hindi siya pumayag, tapos binunyag niya sa Senado, katakot-takot na kaso ngayon ang inaabot. And shout out din, Pam, sa mga PNP full colonels and PNP generals na pinag-resign nila ng pilit dahil di umano, ilan sa kanila ang sangkot sa sindikato ng ipinagbabawal na G. Ang masaklap, walang ending kung ano na ba naging resulta na pinangalanan na wala silang pinangalanan kung sino mga PNP colonels and PNP generals ang sinasabi nilang sangkot sa sindikato ng ipinagbabawal na G. At dahil wala silang pinangalanan, ang tingin ngayon ng taong bayan, ang tingin ngayon ng publiko sa kanila, lahat silang mga nag-resign, sangkot sa ipinagbabawal na G. At ang kanilang tagapagsalita, akala nila makakapunto sila rito ay si none other than ang reyna ng Saba mismo. Oh my God! Si Binibining Laila de Lima, Pero ano, Jonel! galing Hindi kasi, Oh. ako nagtataka ako dito sa mga taong ito. Anong tinitingin-tingin itong si Yas dito? Suspicious ka dyan sa gilid. Pasilip-silip pa Pasilip ka dyan nagbibigay ng tubig po. Anyway, akala nila manang jubes talaga. Sige. Ay, makakapunto sila. Kung si De Lima ang tagapagsalita nila, hindi ba nila alam kinamumuhian yan ng sambayanang Pilipino? Bakit ko nasabi? Hindi ko opinion to. Di ba, incumbent senator yan, ang termino nyo ay hanggang Correct. Opo. 2022. Okay. Lumaban siya. Incumbent siya. So may advantage siya ng incumbency, may partido siya. Anong rango niya? 22 ba? O Yes. 23? Out of, ang 12 ang mananalo, siya ay pang 22, 23. Nangungamote sila ni Gordon. Sapagkat dahil ang lagi nilang inuupakan noon ay si Pangulong Duterte. Opo. Mas marami pang nakuhang boto sila doon sa kanila. Independiente yun. Ayun. Well, kasama doon sa kasama doon sa tawag dito, kasama sa yung ticket yata ni Pangulong Marcos. Pero sila incumbent. Oh. At saka baka akala, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito, factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay naakwit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na Grabe, siya no? ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati to, kaya hindi libelous ito. Dollars. Tapos ngayon ay bidang-bida, no? Na spokesperson sa Quadcom. Nakala mo ang linis-linis, no, mga kababayan? Kaya itong mga Quadcom walang kinakampihan kundi yung mga kriminal na yan Mga may records na galit sa mga Duterte. Na ang total ay 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining De Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang Ang galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong ganyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudiyos ng
administrasyon na ito, resource person pa. Ganyan, morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Ha? Oo. Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi eh. Ang unang tanong din dito, pinag-usapan natin yung mga senador, sino naman kaya sa part ng prosecution team, na kasi manggagaling yan sa congressman. So sino-sino congressman kaya ang ipadadala ni Speaker Martin Romualdez na talagang magagaling din sa batas para idiin sa kaso si Vice President Sara Duterte. And huwag natin kalimutan hindi ko alam kung baka magbago pa yung articles of impeachment Baka magbago pa Kung 5 kaso ba yan yung kinakarap ni VP Sara Duterte, pag umakyat yung impeachment complaint sa Senate, huwag natin kalimutan kung 5 kaso halimbawa lang isa lang doon pag na-acquit si VP Sara. Tapos ang laban. So tapos ang laban. May panalo na. Pagka ganon. Ito ang tanong actually, Marlon. Pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan ng impeachment despite the fact and the efforts of Marcos Jr. dun sa propaganda nilang may leaked message pa na wag niyong ituloy yan because in a general sense, sabi niya yata, no, ano ba yun? Sara is not important. But look at them now. Diba, filing the impeachment. How unimportant is VP Sara na alam mo yun, nagsiikot yung mga tumbong nila Nandiyan na, filing drama na. lang nila yun. And it's not just one filing. Sasampalin di umano siya ng pangalawang impeachment filing tomorrow, endorsed by Makabayan Bloc. Nasa ng Presidente Marlon? Grabe. Ampaw. Regardless kung gaano karami yung isang pang kaso, kasi hindi naman importante yung quantity. Ang importante rito, yung quality ng kaso. Kung lahat naman yan, walang laman, so mapupunta pa rin sa wala yan, yung kasong yan. Ang catch dito, Pam, talagang itong dilaw, itong mga dilawan, patuloy na kaya pala mga nananahimik at nagsasawalang kibo, patungkol doon sa nababaha, patuloy, hanggang kahapon, yung Sorsogon, yung Bicol region. And alam natin, Bicolana ang isang Laila de Lima. Talagang death pa sa kanya kung more than 200 na mga kababayan na natin ang namatay dahil sa palpak na flood control project ni Marcos Sr. na may multibilyong pisong pondo, ang kanya lang, makaganti lang sa pamilya Duterte at ang kanya, ang issue pa rin ay extrajudicial killings at yung 125 billion pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte na cleaner na ng Commission on Audit. Diba? Yes, diba? President Sara Duterte. Alam nyo, talagang posible. Alam nyo, natatawa nga ako Alam nyo, pag na-impeach yan, si Vice President Sara, Opo. in spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na huwag nyo nang impeach yan, waste of time yan. Mas maraming priority. Natama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng Makabayan Bloc, huwag kang mangingialam dito, ikaw ay executive. Kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil may separation of powers. Technically correct. But ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate. Kahit anong sabihin ng presidente, baliwala sa iyo. Kaya nga, meron tayong proseso na kapag ang isang deal na final ng isang mambabatas ay sinertify na urgent ng executive, ng Pangulo, ito ay inuuna. Bakit? Sapagkat, although under our constitutional government, ang Pangulo ang nag-i-execute ng batas, anong i-execute mong batas kung walang batas? Ayun. So, sinong gumagawa ng batas? Of course, ang lehislatura. Ang batasang pambansa. Composed of the Senate and the House of Representatives. Ngayon, di ba, ang Chief Executive nga, ang punong ehekutibo ay Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas. Opo. Kung baga siya ang in charge kung anong direksyon pupunta ang Pilipinas, ang ating bayan. Kaya nga number 1 yung plaka niya Although, talagang pare-pareho na ang Chief Executive, siya yung puno ng ehekutibo, ang Chief Justice puno ng Hudikatura, at ang mga puno ng lehislatura ay hatian Ang Senate President para sa upper chamber at sa lower chamber or lower house ay ang speaker. Okay. Pero, so dapat yan, separate but co-equal. Co-equal sa powers, pero hindi pwedeng lahat number 1. Di ba? Di ba, there can only be one. Di ba sabi nga. Opo. Doon sa Highlander, yung show, di ba? There can only be one. So, talaga naman,
by tradition, ang pinakamataas na pinuno o ang pinakamataas na opisyal ay yung Pangulo. Pangulo, yes. Oo, kasi nasa kanyang power of appointment and execution ng laws. Kaya nga yung plaka niya number 1, di ba? Number 2, yung Vice President. Ewan ko, number 3 yata yung Speaker. Ano ba yung protocol? Senate President. Number 4 yung Speaker. Ayun. Oo. Number 5, Chief Justice. Number 6, Justices of the Supreme Court. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Ayun. Pero pinapublicize niya. At hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Opo. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay biased, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Sira ulo din niyang si Gadon ng mga kababayan matapos magpasa ng disbarment case sa pagiging abogada ni VP Sara. Anong pinagsasabi niya sa harap ng kamera? Nagmumukha na lang tong baliw, no? Desperadong tao. Kay Pro Marcos daw, at sabi niya, tinakot niya, pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment, ay pa-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sapagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual. Magkaibigan tayo, pero I have to say this, kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Ayun. Kasi nag-file siya ng impeachment, at totoo naman, nag-file siya ng impeachment, pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Opo. Kung hindi, yung co-warrant of case na final ni Attorney Eligio Malyari. Okay. Yun po ang nag-grant ng Supreme Court, kaya natanggal si Sereno. Hindi ko naman pwede sabihin Chief Justice kasi Co-warrant ko yun. o co-warrant to kasi yung co-warrant to, pag nag-grant yun, ibig sabihin, wala kang entitlement, Yes. wala kang karapatan doon sa opisina na iyong hinahawakan, Ayun. yung panunungkulan. So, kung mapapansin mo, kung pupunta ka sa Supreme Court, yung mga larawan doon, may larawan doon sa gallery ng mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Okay. So, nandoon sina Cayetano Arellano,